God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa inyo pong pakikinig ng programang ito ng Life and Grace. Maaaring kayo po ay nanonood sa inyong mga television. Kumusta po kayo? At maaari din po kayo ay nakikinig sa inyong mga kotse o sa inyong mga cellphones or iPads or naman pong mga electronic gadgets ang ginagamit ninyo. We just want to welcome you and thank you all for pagsubaybay po sa programang ito na inaasahan po namin sa tulong ng Banal na Espiritu ay kayo po ay lumalago at kayo po ay natututo patungkol sa nais ng Panginoon na daanan natin sa buhay. Sa pagkakataon pong ito, sa episode pong ito ay mag-uumpisa po tayo ng bagong miniseries. We will be starting a new miniseries today po na ang title po nito ay 7 Steps to Victory. Ulitin ko po ang title ng ating miniseries, 7 Steps to Victory. O sa Tagalog po ay 7 mga hakbangin o 7 mga hakbang tungo sa tagumpay. Kung natatandaan niyo po, yung huling mini-series natin ay pinag-usapan po natin yung Christian maturity, yung 4 essential elements po of Christian maturity. Hindi lamang po tayo kinakailangang lumago sa atin pong buhay Kristiyano, kailangan po din nating mamuhay ng nagtatagumpay. Ito po yung layunin ng Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus nang sinabi niya po sa Juan Kapitulo 10, talatang 10 na subalit ako'y naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Kasama po ito sa saganang buhay na ipinangako ng Panginoon at dinala ng Panginoon para po sa bawat mananampalatayang Kristiyano. So we will be referencing this po, itong ating pong mini-series from the book of Deuteronomy. Actually, ito po ay manggagaling sa Deuteronomy chapter 2, verse 24. Pero una po sa lahat, let me first give you the background of what is happening sa verse po na ito. Alam niyo po, ang buong aklat po ng Deuteronomy is not just a history details o hindi lamang po ito merely history. It is a covenant instruction for victorious living. Ito rin po ay isang paglalahad ng kung ano po ang nangyari sa huling linggo ng buhay ni Moses. Napaka-exciting po nito. Biruin niyo, huling linggo ng buhay ni Moses at ito po yung bubuksan sa atin ng Biblia at titingnan natin ano ang nangyari dito at ano ang mensahe ng Panginoon na dinadala niya po sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Moses. So, dito po sa Book of Deuteronomy, Moses was rehearsing kung ano po yung sinabi ng Panginoon. Moses rehearsed what the Lord had done for the Israelite nation since they came out of slavery in Egypt and gave them instruction about how to conduct themselves after Moses' death. Ito po yung inilalatag ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. So, ito po ang Deuteronomy chapter 2 verse 24, ito pong verse na ito ay specifically God's instruction to Moses about how to conquer Sihon, king of the Amorites. Kinalaban po sila ng Sihon pero natalo po nila ang haring Sihon, ang hari po ng Amorites at ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng babala. Nang babala sa kanila. Mababasa po natin ang historical battle na ito dito po sa Book of Numbers in chapter 21 verse 23 to 26. Makikita niyo po yung actual na pangyayari kung paano po tinalo ng mga Israelita sa pangunguna ni Moses ang bayan po ng Amorita na sa pangunguna po ng haring si Sihon. But as Moses speaks the Lord's instruction here, he later interprets the event spiritually and prophetically for the next generation. This also reveals how we can be victorious too. Alam niyo po, ang kausap po ni Moses dito ay yung mga 20 years and below
na bagong generation na papasok po sa lupang pangako because yung pong 20 years above po ay nangamatay na po sa disyerto at hindi po sila makakapasok sa lupang pangako. So, it is talking to the new generation that is about to enter the promised land na ipinangako ng Panginoon sa kanila. So, dito po sa verse na ito, Deuteronomy chapter 2 verse 24, there are 7 key elements or steps in this passage that not only reveal how the Israelites were able to be victorious, but these same instructions will work for us too. Makakakilos din po ito, pareho lang po ito, applicable din po ito sa atin pong mga buhay Kristiyano ngayon sa ating kapanahunan. So, without further ado, bisitahin po natin Deuteronomy chapter 2 verse 24. Magbabasa muna po ako sa Tagalog, then saka po natin pupuntahan yung English. Sabi po sa Tagalog version ay, magsitindig kayo, kayo'y maglakbay at magdaan kayo sa libis ng Arnon. Narito aking ibinigay sa iyong kamay si Sihon na Amoreo na hari ng Hesbon at ang kanyang lupain. Pasimulan mong ariin at kalabanin mo siya sa digma. Sabi po sa King James Version ng English ay ganito, rise ye up, take your journey, and pass over the river Arnon. Behold, I have given into thine hand Sihon the Amorite, king of Hesbon, and his land. Begin to possess it and contend with him in battle. Narito po ang summary ng verse na ito. Narito po yung summary of those 7 steps to victory. Manggagaling po ito sa verse na ito. Ang sabi niya sa unang-una, rise ye up or magsitindig kayo. Yun po yung sabi niya. Sa pangalawa pong, ang pangalawa pong pupuntahin natin ay take your journey o kayo'y maglakbay. Number 3, pass over the river Arnon. Magdaan kayo sa libis ng Arnon. Number 4, behold or narito or masdan ninyo or naririto. Number 5, I have given into your hands. Aking ibinigay sa iyong kamay. Number 6, begin to possess it. Pasimulan mong ariin ito. Number 7, contend in battle. Kalabanin mo siya sa digma. So ito po ang 7 steps to victory na kukunin po natin in Deuteronomy chapter 2 verse 24 at hihimay-himayin po natin. But before we continue, nais ko pong isipin ninyo at magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na ito pong naisulat na ito sa Biblia ay para sa ating ikabubuti. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ika nga po ng Romans chapter 2 verse 11, sabi po doon ay God is no respecter of person. Kaya po, itong mga paraan na ito, itong mga steps na ito ay pwede rin po nating angkinin at mai-apply sa ating buhay at makapamuhay tayo na may tagumpay. Lahat po ng nasulat sa in the Old Testament, all things written in the Old Testament were written for our benefit. So we could learn from their mistakes, sa mga pagkakamali po ng mga nasulat dito at yung kanila din pong tagumpay ay may matutunan tayo. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 6 at saka talatang 11 ay ganito. Sabi po sa talatang 6, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay na gaya ng ginawa nila. At sabi po sa verse 11 ay ganito, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. So meron pong ituturo sa atin and particularly po pag-uusapan natin at matututunan natin ang 7 mga hakbang tungo sa tagumpay. So pasimulan po natin ang ating pag-aaral. Step number 1, magsitindig kayo or rise up. Ito po yung pag-uusapan natin. So, this first step to victory is giving us a
powerful picture of a spiritual transition. Yung bumangon mula sa pagkakaupo, nagtitindig. So, ito po ay simula ng isang pagsunod or pagtungo sa isang pupuntahan. So, from surviving to possessing. From wandering to inheriting. From mediocrity to promise. So ito po yung tema ng pag-uusapan natin dito po sa step number 1. Alam niyo po, when the Lord told Moses to have the people rise up, they have been in holding pattern for 39 years. Paikot-ikot po sila for 39 years, almost 40 years sa wilderness because of their disobedience sa Panginoon. Pagkatapos po kasi ng kanilang Exodus experience from Egypt, inabot po sila ng halos 1 taon sa pagtanggap po ng mga utusan and building the tabernacle. Pagkatapos po nito, sinabi po ng Panginoon sa kanila na kunin nila ang kanyang ipinangako, ito pong lupang pangako. Sabi niya, possess the promised land that I have promised you. But they refuse. Hindi po nila to kinuha. Ang Panginoon po ay nagpadala ng mga espiya sa lupain na yun para makita nila yung lugar na ipinangako ng Panginoon. Pero sabi nila, pagkatapos po noong makita nila yung lugar, meron po 12 spy na pinadala si Moses. Ang sabi po ng karamihan sa mga spy ay matitibay ang mga syudad at maraming higanting nakatira doon. Na para po silang disappointed na nakita nila yon, and it seemed to their heart na hindi nila to kayang iposes. Because of their disobedience, they spent 40 years wandering in the wilderness until old males who were 20 years old and older died off. The tragedy of Israel was not that God failed to provide the land. The tragedy was that fear caused them to refuse what grace has already given them. Alam niyo po, sa book of Numbers chapter 13, 10 sa 12 spies na nakakita po ng lugar ng lupang pangako ay natakot sa higante at sa mga matitinding sa fortified cities. And they have concluded that the promise was impossible. Only Joshua and Caleb saw the same obstacles but believed that God was greater. Ito po yung mahalaga yung makita natin ang kakayanan ng Diyos kaysa sa ating kakayanan. Because of this unbelief, the entire generation remained stuck in the wilderness cycle. Paikot-ikot po sila dito. They were free from Egypt, but not yet living in inheritance. Nakalabas po sila sa slavery ng Egypt, pero hindi pa po nila napapasok ang lupang pangako. They had enough to survive, but not enough to fulfill God's highest purpose. Nakakapamuhay sila, pero hindi po nila napupuntahan at nararating ang layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Wilderness life became normal to them. Nasanay na sila. They become used to living in a wilderness lifestyle. Ito na po yung naging pamumuhay nila. And that is exactly where many believers live today. Sanay na po sila ng ganun na lamang ang kanilang buhay. They know salvation sa kanilang buhay. But they don't know victory. They know forgiveness, but not abundance. They know the church culture, but not the kingdom power. May kulang, kinakapos po tayo. Alam niyo po, when the Lord sinabi niya po kay Moses na magsitindig kayo at kayo'y maglakbay. Ito po yung unang presence sinabi niya. He was announcing na tapos na ang panahon ng paikot-ikot na lamang. Yung cycle nila sa wilderness ay kailangan ng matapos. Sabi niya, alam niyo po, katulad po ng mga Israelita noon, marami po pa ring tao ang nabubuhay sa kanilang wilderness Christianity. They are sustained by God but never stepping into the fullness of what Christ purchased for them. And katulad din po ng mga Israel, they become accustomed to limitation, accustomed to barely getting by. Bahagya na lamang pong nakakaraos, nakaka-survive sa kanilang buhay. Accustomed to
powerless religion. Yung walang kapangyarihan, although ang power at authority ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Naniniwala po sila pero walang kapangyarihang nangyayari sa kanilang buhay. Accustomed to surviving instead of overcoming. Nabubuhay pero hindi nakakapagwagi. Accustomed to talking about heaven while expecting defeat on earth. Yet si Jesus po ay nagturo sa atin sa New Testament. Sabi po niya na pag mananalangin tayo, ay manalangin tayo ng kasama sinasabi natin na Father, thy will be done on earth as it is in heaven. Na mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Sa langit po ay walang kahirapan. Sa langit po ay punong-puno ng tagumpay and rejoicing. At ito po sana yung mangyari sa atin ngayon dito sa lupa. God's will is not reserved for only for eternity. The kingdom is meant to invade the present. Alam niyo po, may magandang libro po si Bill Johnson dito na pamagat ay When Heaven Invades Earth. And I recommend na mabasa niyo rin po ito. Makukuha niyo po ito ng libres for downloading sa website nila. Alam niyo po, God never intended these people to merely escape bondage. He intended them to possess promise. Kinonfirm po ito ni Apostol Pablo nang sinulat niya ang Galatians sa chapter 1 verse 3 to 4 ay ganito po ang sinabi ni Pablo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Salvation is not about where we go after death. It is about experiencing freedom, peace, victory, and transformation now, dito po sa lupa kung saan tayo naroroon. The wilderness generation po had supernatural provision. Kung talagang pag-aaralan natin, they have manna from heaven, they have water from the rock, they have this cloud by day and fire by night. But provision is not the same as possession. Meron po silang nararanasang provision ng Panginoon, supernatural. But there is something about possession, yung ariin mo ito sa iyo. God was faithful in the wilderness, but the wilderness was never their destination. There comes a moment sa buhay po natin na sasabihin ng Panginoon sa atin, rise up, magtindig ka, cross over, lampasan mo, stop circling, tumigil ka na ng paikot-ikot, and stop thinking like a slave. Stop expecting less than my promises. Alam niyo po, kung tutuusin, para po sa mga spies na pumunta po sa Israelita, papunta po ng promised land, the giants are still there. And the fortified cities are still there. Faith still requires courage. But the promise is still greater than the obstacle. Tandaan niyo po ito. Whatever is in front of you, pumipigil sa inyo para kayo magbangon. The promise of God and the promises of God is always greater than the obstacles. Kagaya po ni Josue at ni Caleb, we must develop a different spirit, one that believes God's word above visible circumstances. We can look beyond those physical circumstances and see the invisible which are eternal. The Christian life was never intended to be 40 years of wandering through fear, disappointment, and limitation. Si Jesus ay dumating that we might have life and we might have it more abundantly. Ang panawagan po ngayon ay pareho lang. Magbangon ka. And I hope sa pagtatapos po ng ating episode ngayon, tatanggapin nyo to at gagawin yung personal na message sa inyo at kayo'y kinakausap ng Panginoon, magbangon ka. Meron akong magandang plano sa inyo at kayo ay dadalhin ko sa isang lugar na kung saan kayo ay magtatagumpay sa buhay. Magandang plano ng Panginoon, magandang
araw po muli sa inyong lahat, and I hope kayo po ay na-encourage ng mga Word of God na ito. Hanggang sa muli po, Benjamin Tatlong Hari nagpapaalam, life is best lived by grace. Shalom!